Kumikislap ang malaking ballroom ng Hotel Majestic Barcelona sa ilalim ng mga mamahaling chandelier. Nakapalibot ang mga velvet na kortina sa malalaking arko na bintana. At marahang umalingaw-ngaw ang tunog ng klasikal na gitara ng Espanyol. Nakasuot ng matikas na itim na tuxedo si Sergio Ortega Navarro, ang tagapagmana ng isa sa pinakamakapangyarihang angka ng bangko sa Espanya, ay walang kahirap-hirap na gumalaw sa gitna ng maraming tao. Ang kanyang malamig na ugali at matalim na pangay, kilala tulad ng pangalang Ortega. Sa kanyang tabi, nakatayo si Elena, matigas, nakasuot ng eleganteng pulang damit, nayakap ang kanyang payat na katawan. Kumakabog ang puso niya habang hawak ang isang baso ng vintage Rioja wine. Isa sa pinakaluma at pinakamahal na bote mula sa pribadong koleksyon ni Sergio, na umiikot ngayon sa gitna ng mga ilit ngayong gabi. Elena, bulong ni Sergio na nakakuyom ang panga habang napansin niyang masyadong mahigpit ang hawak niya sa baso. Huwag kang magpapakita. Sapat ng kahiyan na ginawa mo sa akin kamakailan. Lumunok si Elena, pinipigilan ang urge na sumagot. Alam niyang lugar niya, kahit papaano. Sa ngayong gabi, nag-host si Sergio sa isang charity gala na dinaluhan ng pinakamakapangyarihang negosyante at aristokrata ng Barcelona. Dapat perpekto ito. Pero may ibang plano ang tadhana. Tumahimik ang kwarto nang hindi sinasadyang mabangga ni Elena ang isa sa mga server. Nadulas ang baso ng Rioja mula sa kanyang kamay at bumagsak sa marmol na sahig. Nabasag na may nakakabinging tunog. Isang malaking pulang mantsa ang kumalat sa laylayan ng puting damit ng isang dayuhang diplomat. Kumalat ang mga bulungan sa buong ballroom. Elena! Sigaw ni Sergio. Hinawakan siya sa braso at hinila papunta sa isang madilim na koridor sa labas ng main hall. Bakal ang hawak niya at nagliliyab ang kanyang mga mata sa galit. Talagang hindi mo mapigilan ang sarili mo, ano? Asik niya. Sinira mong event ko sa harap ng buong syudad. Nangilid ang luha sa mata ni Elena habang sinusubukan niyang humingi ng tawad. Sergio, huwag. Malamig niyang putol. Mababa ang boses niya, makamandag. Masyado kitang tinis. Gusto mo ba ng totoo? Hindi kita minahal kahit kailan. Mas matindi ang sakit ng mga salita kaysa sa anumang sampal. Sumikip ang dibdib ni Elena, pero pinigilan niyang hikbi na kumakawala sa lalamunan niya. Matagal niyang hinala ito, pero ang marinig niyang sabihin ito ng malakas ay nag-iwan sa kanya ng kawalan. Sa sandaling iyon, isang malalim at kalmadong boses ang umalingaw-ngaw sa koridor. Senyorita Elena? Lumingon sina Sergio at Elena na nakita si Alejandro Ruiz, isang matangkad at marangal na lalaki na nakasuot ng tailored charcoal suit. Papalapit, ang presensya lang ni Alejandro ay nagpapahiwatig ng otoridad. Isa siyang kilalang diplomat at bilyonaryo. Isang taong may bigat ang pangalan, hindi lang sa Espanya, kundi sa buong Europa. Alejandro? Bulong ni Elena. Nakilala siya agad, kahit nanginginig ang boses niya sa gulat. Lumambot ang tingin ni Alejandro nang mapadako ito sa kanya. Anong ginagawa mo dito? Tanong niya. Hindi pinapansin si Sergio. Tumigas si Sergio. Agad nararamdaman ng pagbabago sa kapangyarihan. Nagsimulang kumalat ang mga bulungan at kuryosong tingin mula sa mga malapit na bisita habang marahang lumalapit si Alejandro kay Elena. May problema ba dito? Kalmado ang tono ni Alejandro, pero may bahid ng banayad na banta habang ang kanyang matatalim na mata ay tumingin sa kamay ni Sergio na nakahawak sa braso ni Elena. Wala. Mabilis na sagot ni Sergio. Binibitawan siya. Pero ang pagdating ni Alejandro
ay nakapagpabahala sa kanya. Bakit nagpapakita ng ganitong pag-alala ang isang lalaking katulad ni Alejandro kay Elena? Bago pa makapag-ayos sa Sergio, lumapit ang isa sa kanyang mga executive na nagmamadali. Senyor Ortega, bulong ng lalaki sa kanyang tenga. Si Catalina. Lumala ang kanyang kondisyon, sabi ng mga doktor. Nauubusan na tayo ng oras. Nanlamig ang dugo ni Sergio. Si Catalina Morales, ang kanyang lihim na fiancé at tagapagmana ng Morales Oil Empire, ay nakikipaglaban para sa buhay sa isang pribadong hospital suit. Sa kabila ng kayamanan ng pamilya Ortega, wala pang nakitang tugmang donor ng bato. At kung wala ito, malungkot ang kapalaran ni Catalina. Mabilis na nag-isip ang kanyang isipan habang sumulyap siya kay Elena, na tahimik na nakatayo sa tabi ni Alejandro. Binabawi ang kanyang composure. Ang sitwasyon ay lumala. Gulo ang kanyang gala. Ang kanyang magiging asawa ay nasa bingit ng kamatayan. At ngayon si Alejandro, isang lalaki na may walang kapantay na impluwensya, ay kumakampi kay Elena. Kinuyom ni Sergio ang kanyang mga kamao. Dapat ngayong gabi ay patatagin ang kanyang kapangyarihan sa gitna ng elite ng Barcelona. Sa halip, ito ang nagmarka sa pagkasira ng lahat ng akala niyang kontrolado niya. Sa malayo, lumapit si Alejandro kay Elena at bumulong. Hindi mo kailangang manatili dito. Hindi kasama siya. Mukhang umiling si Elena. Tinatakpan ang kaguluhan sa likod ng kanyang matadag na mukha. Hindi ganun kadali, bulong niya. At sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, naramdaman ni Elena na marahil lang, ang mga pader na maingat niyang itinayo sa paligid ng kanyang puso ay nagsisimula ng gumuho. Kinabukasan, matapos ang malaking gulo sa gala, nagising ang Barcelona sa ilalim ng maulap na langit. Dinidilig ng ambon ang mga kalsada ng syudad habang nakaupo si Sergio mag-isa sa kanyang opisina. Nakatitig sa leather-bound doser na nasa harap niya. Nagbuzz ang kanyang telepono kada ilang minuto. Nagdadala ng mga update tungkol sa lumalalang kondisyon ni Catalina mula sa ospital. Walang tugma, walang donor, walang solusyon. Ang pangalang Ortega, ang kanyang kayamanan, ang kanyang mga koneksyon, wala na isa ang makapagpabago sa katotohanan na naubos ng oras ni Catalina. Naputol ang kanyang pag-iisip nang pumasok si Elena sa kanyang opisina nang walang paalam, nakasuot ng simpleng beige na coat at may kalmado at determinadong ekspresyon. Nanliit ang mga mata ni Sergio. Anong gusto mo? Tanong niya, mapait. Narinig ko ang tungkol kay Catalina. Sabi niya, matatag ang boses. Ngumisi si Sergio, sarkastiko. So, nagmamalasakit ka rin pala. Gusto kong tumulong. Sagot ni Elena, hindi pinapansin ang kanyang panunuya. Tinaas ni Sergio ang kilay, nagulat, at hindi makapaniwala. Tumulong? Ikaw? Sumandal siya sa kanyang upuan, nakahalukip-kip. Ang bait mo naman. Seryoso ako. Giit ni Elena. Ibibigay kong bato ko. Nawala ang ngisi ni Sergio. Ano? Narinig mo ako. Magpapatest ako. Kung tugma ako, ibibigay kong bato ko sa kanya. Mariing sabi ni Elena. Tumayo si Sergio mula sa kanyang upuan. Nagpapabalik-balik sa kwarto tulad ng isang hayop na nakakulong. Bakit mo gagawin yun? Asik niya. Anong gusto mo? Pera? Umiling si Elena. Hindi. Ari-arian? Stock options? Lumakas ang boses niya, nagalit. Sa wakas, nagpapakita ka ng tunay mong kulay. Hindi, Sergio. Kalmadong sagot ni Elena. Hindi ko gusto ang pera mo. Kung gayon, ano? Ungol niya. Padabog na hinampas ang mesa. Lahat ng tao may presyo. Huminga ng malalim si Elena. Kinuha ang lahat ng lakas ng loob niya.
Gusto kong pakasalan mo ko. Umalingaw ang tawa ni Sergio sa buong opisina. Mapait at matalim. Pakasalan kita? Nawala ka na sa katinuan. Seryoso ako. Sabi ni Elena. Kailangan mo ng donor para iligtas si Catalina. Handa akong gawin iyon. Pero kung gagawin mong opisyal ang kasal natin, walang annulment, walang lusot. Baliw ka. Asik ni Sergio. Mapanganib na, mababang boses. Bakit mo gugustuhin yun? Kinagat ni Elena ang kanyang ibabang labi. Sinusubukang itago ang kahinaan sa likod ng kanyang mga salita. Dahil sa kabila ng lahat, mahal pa rin kita. Kinuyom ni Sergio ang kanyang panga. Mabilis na nag-iisip. Sinabi ng kanyang pride na tumanggi. Naitapon siya palabas ng kanyang opisina. Pero ang bigat ng marupok na kondisyon ni Catalina ay nakabitin sa kanya. Bahagyang nanginig ang kanyang makamay habang lumulubog ang realidad. Mapapayaman kita ng higit pa sa inaakala mo. Kontra niya. Talikuran mo ang pagiging isip bata mo at ibibigay ko ang kahit ano. Hindi. Sagot ni Elena. Hindi ko gusto ang kayamanan, Sergio. Gusto kita. Frustrated, sumugod si Sergio papunta sa kanya, nakatayo sa harap niya na may matatalim na mata. Itatali mo talaga ako sa isang peking kasal dahil dito? Oo. At ayos lang sa iyo na alam mong hindi kita mamahaling kahit kailan? Lumambot ang boses niya sa isang malupit na bulong. Hindi ko na inasahan ang pagmamahal mo. Pagsisinungaling niya kahit nasasaktan ang puso niya. Tumalikod si Sergio, sinusubukang itago ang bagyong nagbabanta sa loob niya. Inisip niya si Catalina na mahinang nakahiga sa kama ng ospital, ang babaeng pinangarap niyang maging asawa, ang nagpatibay ng kanyang alyansa sa imperyo ng Morales. Kung walang bato ni Elena, maaring mamatay si Catalina. Kinuyom niya ang kanyang mga kamao. Sige. Ungol ni Sergio. Makukuha mong gusto mo, pero huwag mong asahan na magiging mapagmahal akong asawa. Hindi ko inaasahan. Bulong ni Elena. Walang ibang sinabi. Kinuha ni Sergio ang kanyang telepono at tinawagan ng kanyang abogado. Nanliit ang kanyang malamig na mata kay Elena. Tinatakpan ng nag-aatubiling pagsuko sa likod ng kanyang pride. Magkakaroon ka ng kasal mo. Asik niya. Pero huwag mong isipin kahit saglit na may magbabago dito. Habang nagbibigay siya ng mga tagubilin sa kanyang abogado, nakatingin si Elena sa labas ng bintana, pinapanood ang ambon na dumidilig sa salamin. Nagkakagulo ang puso niya, parehong nagtatagumpay at nasisira. Sa malayo, ang matataas na tore ng La Sagrada Familia ay nakatayo sa syudad, tahimik na saksi sa mapanganib na laro na kanyang pinasok. Makalipas ang 2 araw, humupa ng ulan pero nanatili ang lamig sa hangin. Kumikinang ang tanawin ng Barcelona sa ilalim ng mahinang araw ng taglamig. Habang nakatayo sina Sergio at Elena sa loob ng makasaysayang gusali ng gobyerno. Ang mga pader na bato nito ay may linya ng mga siglo ng mga family crest at tapestries. Mabaho ang silid na bahagyang amoy ng insenso at lumang kahoy. Pero hindi nito naitago ang tensyon na nanatili sa pagitan nila. Matigas na nakatayo si Sergio, nakasuot ang perfecto tailored navy suit. Malamig at malayo ang mga mata. Si Elena, nakabalot ng isang simpleng ivory na damit, ay nanatiling nakataas ang ulo sa kabila ng bagyo ng emosyon na umiikot sa loob niya. Naglinis ng lalamunan ang maestrado. Tinatanggap mo ba, Sergio Ortega Navarro, si Elena de la Vega bilang iyong legal na asawa? Halos hindi gumalaw ang labi ni Sergio habang bumubulong. Oo. At tinatanggap mo ba, Elena de la Vega, si Sergio Ortega Navarro bilang iyong legal na asawa? Oo, sagot niya kahit bahagyang nanginginig ang boses niya.
Marahang tumundog ang gavel. Kayo ngayon ay legal na kasal. Dapat ay masayang sandali ito. Pero nakakasaka lang katahimikan sa silid. Walang kaibigan, walang pamilya. Isang pares lang ng nag-aatubiling kaluluwa na nakatali sa pangangailangan. Hindi nag-aksaya ng oras si Sergio. Sa sandaling pinalabas sila ng mahistrado. Padabog siyang lumabas ng silid. Iniwan si Elena na tahimik na sumusunod sa likod niya. Mabilis silang dinala ng itim na brown car papunta sa ospital kung saan nakahiga si Catalina sa walang malay. Sa loob ng kotse, nakatingin si Sergio sa labas ng bintana. Nakakuyom ang panga. Hindi nangas na magsalita sa Elena. Nararamdaman niya ang distansya sa pagitan nila na lalong bumibigat sa bawat segundo. Pagdating nila, ang sterile na pader ng ospital at ang matapang na amoy ng antiseptics ay hindi nakatulong para aliwin ang balisang puso ni Elena. Mabilis siyang dinala sa pre-surgical suite kung saan naghihintay ang transplant team. Habang pinipirmahan niya ang mga consent form, napadako ang mga mata niya kay Sergio. Nakatayo lang sa labas ng glass door, nakahalukip-kip at mas malamig pa sa yelo ang mga mata. Walang pasasalamat, walang kabaitan, isang tahimik na paalala lang ng mapait na transaksyon na kanilang tinapos. Tugma kayo. Mahinang kumpirma ng doktor kay Sergio ilang sandali ang lumipas. Maaari na tayo magpatuloy agad. Hindi halos makita ang tango ni Sergio. Mabilis na inihanda si Elena para sa operasyon. Pagkalipas ng ilang oras, nang magising si Elena na groggy at mahina, wala si Sergio. Ang sterile na kisame sa itaas niya ay lumabos sa mga luha habang bumagsak sa kanya ang bigat ng kanyang desisyon. Iniligtas niya ang buhay ni Catalina at itinali ang kanyang sarili magpakailanman sa isang lalaki na hindi kayang manatili sa kanyang tabi. Samantala, matanggumpay ang operasyon ni Catalina. Naging stable ang kanyang vitals. Bumalik ang kulay ng kanyang pisngi. At sa unang pagkakataon sa loob ng ilang linggo, kumislap ang pag-asa sa mga koridor ng ospital. Pero si Sergio, sa halip na magdiwang, ay nakatayo lang mag-isa sa isang tahimik na sulok ng hardin ng ospital. Nasa ibang lugar ang kanyang isip. Ligtas ang babaeng nakahiga sa ICU. Pero ang presyong binayaran niya, ang pagpapakasal kay Elena, ay parang mga tanikala na humihigpit sa kanyang lalamunan. Nang gabing iyon, nang bigyan siya ng update ng mga doktor, sinabi lang niya, "Mabuti." At umalis sa ospital. Umuwi siya sa kanyang malaking villa sa Barcelona. Iniwan ang parehong babae. Lumipas ang 2 araw bago na-discharge sa Elena. Inihatid siya pabalik sa villa ni Sergio. Nagpapagaling pa rin mula sa operasyon. Pagdating niya, nakaupo si Sergio sa malawak na sala. May hawak na baso ng whiskey. Hindi man lang tumaas ang tingin niya nang pumasok siya. Buhay na si Catalina. Tapos ng transaksyon. Nang hindi mo lang siya tinitingnan, malamig na sinabi ni Sergio, "Ang kasal na ito, wife, tinta lang sa papel. Huwag mong ipagmalaki sa iba." Mahigpit na hinawakan ni Elena ng handrail. Mahinang katawan pero buong determinasyon. "Alam ko." Bulong niya, pero sa loob niya, umaasa pa rin ang puso niya ng higit pa. Habang nawawala si Sergio sa kanyang study, napagtanto ni Elena na kahit nailigtas niya ang buhay ni Catalina, nawala niyang sarili niya sa proseso. Ang mga ginintuang chandelier at marangyang hall ng villa ay mas malamig kaysa sa mga bakanting kalsada sa labas. Ang villa ng mga Ortega, isang malawak na lupain sa gitna ng Barcelona, ay palaging simbolo ng kapangyarihan at prestiyoso. Ngayon, para kay Elena, parang gininto ang kulungan nito. Ilang araw matapos ang madali ang kasal, inasahan ni Elena na magkakaroon siya ng kahit kaunting espasyo para magpagaling. Pero may ibang plano si Sergio. "Hindi ka basta titira dito." Malamig na deklarasyon ni Sergio isang umaga. Nakatayo sa malaking hall ng villa.
Umalingwangwa ang boses niya sa marble na sahig. Maglilingkod ka dito. Kumurap si Elena, hindi makapaniwala. Anong sinasabi mo? Tinanggal ko ang lahat ng staff. Prank ang sabi niya, sumisip-sip ng kanyang kape. Ikaw nang bahala sa lahat ngayon. Magluto, maglinis, at mag-alaga sa villa. Seryoso ka? Nangindig ang boses ni Elena, mahina pa mula sa operasyon. Kasing seryoso ng masumpa na, pinilit mong ipangako ko. Ngumisi si Sergio. Ang dating masiglang villa, kung saan gumagala ang mga katulong at butler, ay puno na ngayon ng katahimikan. Naglakad-lakad si Elena sa mga bakanting hall. Mahina ang yapak niya sa sahig na bato. Ang mga chandelier sa itaas niya ay kumikislap na parang nang aasar, na parang pinapanood ang pagbaba niya mula sa marangal na babae patungo sa katulong. Kahit masakit ang mga tahi niya, tahimik na itinali ni Elena ang kanyang buhok. Itinaas ang manggas niya at nagsimulang maglinis ng marble na sahig. Nahirapan ang marupok niyang katawan sa bigat ng mop, pero tiniis niya. Pagsapit ng gabi, magaspang ng kamay niya. Pasa ang mga tuhod niya mula sa ilang oras na paglilinis, pero halos hindi pinansin ni Sergio ang mga pagsisikap niya. Sa hapunan, mag-isang nakaupo si Sergio sa mahabang mesa ng oak. Nagbabasa ng dyaryo. Lumapit si Elena na may simpleng ulam ng kaldo gallego at isang plato ng rustic bread. Sinusubukan niyang gayahin ang pagkain ng kanilang bayan. Pero ang tanging sagot ni Sergio ay isang matalim na pag-ismid. Hiwalay kang kakain. Sabi niya nang hindi tumitingin. Hindi ka kakain kasabay ko. Lumunok si Elena sa bara sa kanyang lalamunan at tumango. Umatras sa quarters ng katulong. Isang masikip at madilim na kwarto na malayo sa master suite. Umupo si Elena sa gilid ng maliit na kama na bakal ang frame. Lumulubog ang realidad ng kanyang sitwasyon. Sumakit ang puso niya habang nakatitig siya sa kupas ng mga pader. Hindi na siyang Elena de la Vega na dating dumadalo sa mga aristokratikong swery. Isa na siyang bilanggo ng sarili niyang mga desisyon. Isang katulong sa bahay ng lalaking mahal niya. Pero kahit nagbabanta ang mga luha, pinunasan niya ang mga ito at bumulong sa sarili. Hindi ako susuko sa kanya. Kinabukasan, bago pa man sumilip ang araw sa tanawin ng Barcelona, pinilit ni Elena ang sarili niyang bumangon at bumalik sa malaking kusina ng villa. Inihanda niyang karaniwang matapang na kape ni Sergio, kasamang isang breakfast spread, sa kabila ng kanyang patuloy na sakit. Nang pumasok sa Sergio sa dining room, tahimik na nakatayo si Elena sa malapit, naghihintay ng kahit isang salita ng pagkilala. Sa halip, sinulyapan ni Sergio ang pagkain. Pagkatapos ay siya, mapait ang ngisi niya. At least, may silbi ka na sa wakas. Pagkatapos noon, sumipsip siya ng kanyang kape at bumalik sa pagbabasa. Kinagat ni Elena ang kanyang labi. Pinipigilan ang lumalaking bagyo sa loob ng kanyang dibdib. Sa kabila ng lahat, ang kahiyan, ang mga insulto. Kumapit siya sa isang marupok na pag-asa. Malalim sa loob niya, naniniwala siyang hindi kasing lamig ng kilos niya ang puso ni Sergio. Kinumbinsi niyang sarili sa likod ng bawat malupit na salita ay isang lalaking nagpapagaling pa rin ng mga lumang sugat. Kaya, tulad ng isang multo, tahimik na gumalaw si Elena sa buong villa, naglilinis ng sahig, nagpapakintab ng pilak, at nag-aalaga sa mga hardin. Naging asawa at katulong siya sa isang lalaking tumatangging makita siya bilang kahit anuman. Gayunpaman, sa bawat araw na lumilipas, lalong bumibigat ang bigat sa kanyang puso. At gayunpaman, tiniis niya. Isang kulay abong kumot ang ibinaba ng taglamig sa Barcelona. At ang dating masiglang villa ng mga Ortega ay mas malamig kaysa sa dati. Pareho simula ng bawat araw, gumigising si Elena bago mag-umaga. Inaasikaso ang mga gawaing bahay habang nananatiling walang pakialam si Sergio. Madalas umaalis ng villa ng ilang oras o umuuwi ng gabi, amoy whiskey at kawalan ng pakialam.
Ang mga pasa mula sa kanyang operasyon ay kumukupas na, pero ang mga pasa sa kanyang puso ay lumalalim. Isang umaga, habang maingat na inaayos ang almusal ni Sergio, hindi sinasadyang natapon ni Elena ang ilang patak ng olive oil sa marble na sahig. Bago niya ito mapunasan, umalingaw ang mabibigat na yapak ni Sergio sa hallway. Hindi mo lang kayang gawin ang mga simpleng gawain. Asik niya habang tinatapakan ng kanyang leather shoes ang mantsa. Yumuko si Elena. Lilinisin ko po. Umirap si Sergio. Sa tingin mo ba makakalimutan ko kung bakit tayo nasa peking kasal na ito? Kung magpapanggap kang masunuring katulong? Sumikip ang lalamunan ni Elena, pero bumulong siya. Hindi po. Lumapit siya. Bumaba ang boses niya sa isang makamandag na bulong. Mabuti. Dahil hindi kita mamahalin kahit kailan. Tumagos ang mga salitang iyon sa kanya. Mas matalim pa kaysa sa mga kutsilyo. Pero tumangulang sa Elena at nagpatuloy sa paglilinis ng sahig. Nang araw ding iyon, habang nagpupunas ng alikabok sa malaking library, napansin ni Elena ang leather gloves ni Sergio na basta na lang itinapon sa isang tambak ng hindi pa nababasang dokumento. Maingat niyang tinupi ang mga ito, inilagay sa kanyang mesa. Pero nang bumalik si Sergio at makita ang mga ito, itinulak lang niya ang mga ito sa sahig nang walang sinasabi. Nasasanay na si Elena sa maliliit na kalupitan. Ang malamig na titig sa oras ng pagkain, ang mga padabog na pagsara ng pinto na umalingaw sa mga bakanting koridor, ang katahimikan na napakakapal na parang dumidiin sa kanyang mga baga. Gayunpaman, sa kabila ng kadiliman, patuloy siyang kumakapit sa marupok na pag-asa. Isang gabi, nakatayo siya sa labas ng study ni Sergio. Mula sa loob, naririnig niyang mahinang bulungan. Ang tawag niya sa telepono. Oo. Malamig na sabi ni Sergio. Kansilahin ang listahan ng bisita. Hindi ako mag-host ng Christmas party ngayong taon. At huwag mo akong tanungin tungkol kay Catalina. Tapos na iyon. Umatras si Elena, nagulat. Pinutol niya bang ugnayan kay Catalina? O isa na naman itong nagpapakita ng kapangyarihan? Nang lumabas si Sergio, nagtama ang kanilang mga mata. Sa isang iglap, may nakita si Elena. Sakit, marahil, pagsisisi. Pero mabilis itong nawala. Elena, maikli niyang sabi. Sa kusina, ngayon. Walang imik siyang sumunod sa kanya. Sa kusina, nakaupo si Sergio sa dulo ng mahabang mesa habang kinakaba na inilalagay ni Elena ang bagong lutong tortilla, Espanyola, at mainit na baguette sa harap niya. Kumagat siya at agad na pangiwi. Masyadong maalat. Magsisimula sana sa Elena, pero itinaas sa Sergio ang kamay niya. Huwag mong sayangin ang hininga mo. Matagal ang katahimikan sa pagitan nila. Nakatayo si Elena sa tabi ng pader. Pinapanood si Sergio habang pinipilit niyang kainin ang pagkain na halos hindi niya malasahan. Sa gabi, sa kanyang masikip na quarters ng katulong, niyakap ni Elena ang kanyang mga tuhod at tumitig sa kisame. Bawat malupit na salita, bawat insulto ay umalingaw sa kanyang ulo. Pero sa gitna ng kalungkutan, isang tahimik na paglaban ang lumalaki sa loob niya. Sa kabila ng paghamak ni Sergio, tumanggi si Elena na bumitaw. Hindi pa. Malalim sa loob niya, naniniwala pa rin siya na sa ilalim ng baluti na suot ni Sergio, naroon pa rin ang lalaking minahal niya 8 taon ang nakalipas. Kahit hindi na siya makita ni Sergio bilang Elena de la Vega, patutunayan niya sa kanya na higit pa siya sa simpleng paglilingkod. Kumikislap ang vilya ng mga Ortega sa mahinang liwanag ng kandila habang nag-host si Sergio ng isa sa marangyang selebrasyon ng kaarawan. Pinupuno ang malaking hall ng mga elite ng Barcelona. Umalingaw ang musika at tawanan sa ilalim ng matataas na kisame habang mga waiter na nakasuot ng malinis na itim na suit ay gumagalaw sa gitna ng maraming tao.
naghahain ng Riowa wine. Si Elena, nakasuot ng simpleng itim na damit ng katulong, ay gumalaw na parang anino sa gitna ng mga bisita. Nagdadala siya ng matray, nagpupuno ng mga baso, at tinitiis ang matagal na titig mula sa mga nakakakilala sa kanya bilang asawa ni Sergio. Pero nakikita niya sa ngayon bilang wala ng iba kundi isang katulong. Mula sa kabilang dulo ng hall, nakatayo si Sergio na nakipag-usap sa isang grupo ng mga business magnates. Nagpapanggap na hindi siya umiiral. Nang lumapit ang isang bisita at bumulong, "Hindi ba't asawa mo yan?" Ngumisi lang si Sergio. Wala siyang sinuman. Malamig niyang sagot. Naramdaman ni Elena ang sakit mula sa kabilang kwarto, pero pinanatili niya ang kanyang composure. Habang tumatagal ang gabi, biglang bumukas ang pinto ng ballroom. Si Alejandro. Pumasok na nakasuot ng matikas na tailored suit. Ang kanyang presensya ay nag-uutos ng agarang atensyon. Pinalibutan ng dalawang matitikas na bodyguard. Inilibot niya ang kanyang mga mata sa kwarto hanggang sa mapadako ito kay Elena. "Elena de la Vega," sabi ni Alejandro. Sapat na lakas para patahimikin ang buong hall. Nagbulungan ng mga tao. Sinabi niya, "De la Vega?" Kumunot ang noo ni Sergio. "Alejandro?" Bulong niya. Diretsong naglakad si Alejandro papunta kay Elena. Huminto sa harap niya. Bahagya siyang yumuko at parang may senyales. Lumuhod ang kanyang mga bodyguard. "Senyorita Elena." Bati ni Alejandro na may malalim na respeto. Napatigil ang kwarto, nakatingin ang mga bisita na hindi makapaniwala habang si Sergio ay nawala ng kulay sa mukha. Kumakabog ang puso ni Elena. Hindi niya inasahan ito. Hindi dito, hindi ganito. "Tama na." Tahimik na sabi ni Elena kay Alejandro. Umiling. Pero matatag na nakatayo si Alejandro. Wala ng pagtatago. Sumugod si Sergio papunta sa kanila. "Anong nangyayari?" Humarap si Alejandro sa kanya, malamig at kalmado. "Pinakasalan mo si Elena de la Vega, tagapagmana ng isa sa pinakaluma at pinakamakapangyarihang aristokratikong pamilya sa Espanya." Napuno ng mga bulungan ng kwarto. Ang ilang bisita ay bumulong ng may paghanga. Ang iba ay nakatitig kay Elena na hindi makapaniwala. "Imposible yan." Bulong ni Sergio. Siya lang." Pinuto siya ni Elena. Sa wakas ay itinas ang kanyang baba. "Isang katulong lang? Isang piyon? O ang desperadong babae na nagbigay ng bato para iligtas si Catalina?" Nagliliyab ang mamata ni Sergio sa galit at pagkalito. "Bakit hindi mo sinabi sa akin?" Tanong niya. "Dahil hindi mo kailanman gustong malaman." Sagot ni Elena. Humarap si Alejandro habang lumalapit si Elena kay Sergio. Matatag pero mahinang boses. "May iba pa," sabi niya. "Naalala mo bang babae na kilala mo? Sa anonymous dating app, 8 taon ang nakalipas. Ang tinawag mong La Cazadora?" Tumigas sa Sergio. "Catalina." "Hindi." Sagot ni Elena, bahagyang nanginginig ang boses. "Hindi kailanman si Catalina. Ako iyon." Umiikot ang mundo ni Sergio, ang mga alaala mula sa nakaraang taon. Ang mga late night messages. Ang malalim na usapan, ang mga pangako ay bumalik na parang malaking alon. "Nagsisinungaling ka." Asik niya. "Hindi." Sabi ni Elena. "Ako si La Cazadora. Kinuha ni Catalina ang lugar ko. Ninakaw niyang pagkakakilanlan ko. At ninakaw kanya sa akin." Nakatitig si Sergio sa kanya, parang may bara sa lalamunan. Humintong musika. Nakatingin ang lahat sa kanila. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, nakita ni Sergio si Elena, hindi bilang katulong sa kanyang bahay, hindi bilang babaeng minamantipulan niya para pakasalan, kundi bilang babaeng dating humawak sa kanyang puso nang hindi niya namamalayan. Gayunpaman, tinakpan ng galit ang kanyang ekspresyon. "Niloko mo ako para pakasalan ka." Asik niya.
Mahal kita. Bulong ni Elena. Bago pa makasagot si Sergio, humarang si Alejandro. Protektado at matigas. Sapat ng pinsalang nagawa mo ngayong gabi, Sergio. Nangilid ang luha sa mata ni Elena pero hindi niya hinayaang mahulog ang mga ito. Hindi dito, hindi ngayon. Itinuwid niya ang kanyang balikat na parang binabawi ang kanyang dignidad sa gitna ng titig ng pinakamakapangyarihan sa Barcelona. Tapos ng palabas na ito. Mahinang sabi ni Elena. Ang dating marangyang ballroom ay nakakasakal na ngayon. Kinayom ni Sergio ang kanyang mga kamao pero walang sinabi habang tumatalikod si Elena at lumabas ng kwarto. Sumusunod si Alejandro sa malapit. At sa sandaling iyon, napagtando ni Sergio, si Elena ay hindi na lang babaeng tahimik na naninirahan sa kanyang mga anino. Siya ang bagyong sa wakas ay dumating. Nakatayo si Elena sa ilalim ng mahinang liwanag ng mga ilaw sa kalsada sa labas ng villa. Nakikitang hininga niya sa malamig na hangin ng gabi. Nanatili si Alejandro sa tabi niya, nagbibigay ng tahimik na suporta habang umaalingangaw pa rin sa loob niya ang epekto ng pagtataksi ni Sergio. Hindi mo kailangang bumalik sa loob. Sabi ni Alejandro, malumanay ang boses. Kailangan ko. Sagot ni Elena. May mga katotohanang kailangang sabihin. Bumuntong hininga si Alejandro pero tumango. Malapit lang ako. Kinolekta ni Elena ang kanyang lakas ng loob at bumalik sa malaking hall ng villa. Wala ng mga bisita, si Sergio na lang ang natira, nakatayo malapit sa fireplace. Iniikot ang baso ng whiskey. Nakatakip ang likod niya sa kanya. Pero umabot ang boses niya sa malaking espasyo. Totoo ba? Oo, sabi ni Elena. Humarap si Sergio, madilim ang mga mata. Sa hindi makapaniwala. Ikaw sila Cazadora? Sa lahat ng oras na ito? Tumango si Elena. Ako iyon. 8 taon nang nakalipas. Ako iyon palagi. Padabong na inilapag ni Sergio ang baso niya sa mantel. At si Catalina. Nilaman niya. Pag-amin ni Elena. Nung gabi dapat tayo magkita sa civil. Hindi ako nakapunta. Pinabalik ako ng pamilya ko sa Madrid. Si Catalina ang nakipagkita sa'yo. Nagpapanggap na ako. Nagpabalik-balik si Sergio na parang hayop na nakakulong. Kaya lahat ng nangyari sa amin ni Catalina ay nakabase sa kasinungalingan. Lumapit si Elena, puno ng emosyon ng boses. Gusto kong sabihin sa'yo, pero nang bumalik ako, kasama mo na siya. At ako, minanipula mo ako. Sigaw ni Sergio. Pinilit mo akong pakasalan ka. Napangiwi si Elena pero nanatiling matatag. Ginawa ko. Pag-amin niya, desperado na ako nang makita kong pakiusap mo sa donor ng bato. Alam kong makakatulong ako. Mapait na umirap si Sergio. At kapalit, ginawa mo akong bilanggo mo. Nangilid ang luha sa mata ni Elena. Hindi ko ginustong mangyari ito. Akala ko, umasa ako na maalala mo ako, ang tunay na ako. Naglaong magkasalungat na emosyon sa mukha ni Sergio. Sa tingin mo bang, isang romance na dating app mula sa 8 taon nang nakalipas ay makapagpaliwanag nito? Mabubura nito ang mga ginawa mo? Hindi. Bulong ni Elena. Mali yun. Lahat iyon. Alam ko na ngayon. Tinitigan siya ni Sergio. Sinusuri ang mukha niya na parang ngayon niya ito nakita. Lumambot ang galit niya pero bahagya lang. Naging obsessed ka. Tahimik niyang sabi. Alam ko. Bulong ulit ni Elena. Hinayaan kong kainin ako ng nakaraan. Matagal ang katahimikan. Kumakabog ang puso ni Elena. Gusto niyang magmakaawa, magpaliwanag, ipaalala sa kanya ang mga late night chat nila. Kung paano siya nagkwento sa kanya tungkol sa mga pangarap niya, ang kanyang kalungkutan, pero sa halip, nakatayo lang siya doon, lantad at walang depensa.
Pasensya na. Sabi niya sa huli. Taos puso akong humihingi ng tawad. Bumaba ang tingin ni Sergio sa sahig. Tama ka sa isang bagay. Bulong niya. Hindi ko hinayaang maalala ko. Siguro dahil malalim na sa loob ko. Ayaw ko. Duman ang bahagyang kalungkutan sa kanyang mga mata, pero mabilis itong nawala. Pinalitan ng matigas na titig. Hindi kita mahal, Elena. Malamig niyang sabi. Hindi kita mamahalin kahit kailan. Sumikip ang dibdib ni Elena. Kahit alam mo ng totoo ngayon? Oo. Mariing sagot ni Sergio. Tumulang luha sa kanyang pisngi. Kung gayon, wala nang ipaglalaban. Muling tumalikod si Sergio sa kanya. Habang umaalis si Elena, nadurog ang puso niya. Pero sa pagkasira na iyon, may kumawala rin sa loob niya. Panahon na para bumitaw. Pagdating niya sa pinto, naghihintay si Alejandro. Handa ka na? Malumanay niyang tanong. Tumango si Elena. Oo. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, alam niya na kung anong kailangan niyang gawin. Kinabukasan, parang mas magaan ang preskong hangin ng Barcelona habang naglalakad si Elena sa makikitid na kalsada na bato malapit sa villa ng mga Ortega. May bitbit na maliit na baleta. Tahimik na naglalakad si Alejandro sa tabi niya pero nagbabantay. Kailangan kong gawin itong mag-isa, sabi ni Elena nang makarating sila sa isang maliit at sosyal na cafe sa distrito ng Example. Tumango si Alejandro. Maghihintay ako sa labas. Sa loob, nakita ni Elena si Catalina na nakaupo sa isang mesa, nakasuot ng dark sunglasses at designer coat. Nagpapahiwatig ng karaniwan niyang malamig na karangyaan. Elena, bati ni Catalina, tinatanggal ang kanyang sunglasses. Maingat ang tono. Catalina. Kalmadong sagot ni Elena habang umuupo sa harap niya. Hindi ako pumunta rito para makipag-away. Ngumisi si Catalina na parang alam ang lahat. Pumunta ka para sumuko, hindi ba? Mahinang bumuntong hininga sa Elena. Oo. Sandaling nawala ang pagiging mapagmataas ni Catalina. Minanipula ko si Sergio. Pag-amin ni Elena. Pero ginawa mo rin iyon. Kumislap ang mamata ni Catalina. Anong gusto mo sa akin? Wala. Mahinang sabi ni Elena. Aalis na ako. Sa kanya. Sa kasal na ito. Sa lahat. Sumandal si Catalina. Nakahalukip-kip. Kaya sumusuko ka na lang? Hindi. Sagot ni Elena. Pinapalaya ko siya. At pati ako. Tinitigan siya ni Catalina. Hinahanap ang mabitak sa kanyang composure. Pero nanatiling matatag si Elena. Kahit payapa. Mahal mo pa rin siya? Tanong ni Catalina pagkatapos ng ilang sandali. Sumakit ang dibdib ni Elena, pero tumango siya. Oo. Pero ang pagmamahal ay hindi tungkol sa pagpilit sa isang tao na manatili. Sa unang pagkakataon, walang masamang komento si Catalina. Sa halip, nanatili ang tensyonadong katahimikan sa pagitan nila. Mga hindi sinasabing pagsisisi na lumulutang sa hangin. Walang ibang sinabi, tumayo si Elena. Paalam, Catalina. Habang lumalabas si Elena sa cafe, tumulang luha sa kanyang pisngi. Pero hindi niya ito pinunasan. Sinalubong siya ni Alejandro sa labas, nararamdaman ang bigat na nawala sa kanyang mga balikat. Nagawa mo. Malumanay niyang sabi. Oo. Bulong ni Elena. Tapos na. Binuksan ni Alejandro ang pinto ng kotse para sa kanya. Saan tayo pupunta? Sa Civil. Sabi niya, matatag ang boses. Habang umaalis ang kotse, sa masisiglang kalsada ng Barcelona, pinanood ni Elena ang syudad na nawawala sa likod niya. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, naramdaman niyang malaya siya. Ang magulong web ng kasinungalingan, guilt, at obsession ay nasa likod niya na sa wakas. Naghihintay ang Civil, tahanan, pamilya, at marahil, isang bagong simula.
At ang puso niya, alam ni Elena, ito ang katapusan ng kanyang kwento kay Sergio at ang simula ng bago. Sinalubong ng mamalalambot na burol ng Andalusia si Elena habang tumatawid ang kanyang kotse papasok sa civil. Amoy ng mga bulaklak ng orange ang bumalot sa hangin habang bumukas ang makasaysayang kagandahan ng syudad. Mga puting gusali, mga eleganteng balkonahe na bakal, at mga kalsada na bato na nagbubulong ng mga siglo na nakalipas. Tumingin si Elena sa labas ng bintana, kumakabog ang puso habang papalapit ang kotse sa mga tarangkahan ng ancestral estate ng kanyang pamilya, ang asyenda ng mga De La Vega. Bumukas ang matataas na tarangkahan, nagpapakita ng malaking villa na napapalibutan ng mga taniman ng olibo at mais na hardin. Dose-dosen ng staff ang nakatayo ng maayos sa tabi ng daan, pero si Don Esteban de la Vega, ang ama ni Elena, nakatayo sa tutok ng malaking hagdan. Nakahalukip-kip ang kanyang presensya ay kasing commanding gaya ng dati. Si Alejandro, nakaupo sa tabi ni Elena, nagbigay sa kanya ng nakakapanatag na tango. Handa ka na? Bulong niya. Huminga ng malalim si Elena at lumabas. Habang papalapit siya sa kanyang ama, sumugod ang maalaala ng pagkabata, mahigpit na aral sa itikit at ang kanyang mataon ng pagrerebelde. Papa, bati ni Elena. Elena, sagot ni Don Esteban, malalim ang boses na nagdadala ng parehong higpit at ginhawa. Sandaling nanatiling tahimik ang mag-ama hanggang basagin ni Elena ang katahimikan at yakapin siya. Sa kanyang pagtataka, mahigpit siyang niyakap ni Don Esteban. Akala ko nawala na kita, bulong niya. Halos nangyari nga, bulong ni Elena, nangilid ang luha. Nang maghiwalay sila, pinag-aralan siya ni Don Esteban ng maingat. Mas malakas ka na. May natutunan ako, sabi ni Elena, matatag ang boses. Sa loob ng villa, dinala siya ni Don Esteban sa malaking dining hall, kung saan nakasabit ang mga family portrait sa mga pader. May bakanting upuan sa dulo ng mesa. Ang upuan na iyon ay sa iyo na ngayon, deklarasyon ni Don Esteban. Kumurap si Elena na hindi makapaniwala. Ano? Umalis ka. Nagkamali ka. Prangkang sabi niya, pero anak pa rin kita. Ang kinabukasan ng pangalang De La Vega. Dumunok si Elena. Hindi kita bibiguin sa pagkakataong ito. Tahimik na nakatayo si Alejandro sa sulok, pinagmamasdan ang muling pagkikita. Humarap si Don Esteban sa kanya. At ikaw, sabi ni Don Esteban, palagi kang nanatiling tapat sa anak ko. Magalang na yumuko si Alejandro. Habang lumipas ang mga araw, inilubog ni Elena ang sarili niya sa mga gawain ng De La Vega Business Empire. Ang mga ubusan ng estate, mga shipping lines, at mga investments sa modernong tech companies ay nagpapanatili sa kanyang abala. Gayunpaman, sa bawat pagkakataon na pumapasok siya sa boardroom, pinalibutan ng mga advisor at shareholders, naglalakad si Elena na may bagong biyaya at otoridad. Nawala ng desperadong babae na nakilala ni Sergio sa Barcelona. Dito, si Elena ay isang De La Vega, matatag, may kakayahan. Isang gabi, habang pinapanood ang paglubog ng araw sa civil mula sa terrace, sumama si Alejandro sa kanya na may 2 baso ng Rioja. Ang ganda ng pag-a-adjust mo sa bahay na ito, puna niya. Mahinang ngumiti si Elena. Parang nakauwi ako. Nandito ka na. Habang nag-clink ang kanilang mabaso, sandaling gumalang isip ni Elena sa Barcelona, kay Sergio at Catalina. Pero mabilis niyang itinaboy ang mga ito. Ang kabanatang ito ay para sa civil, sa kanyang pamilya, at marahil sa isang bagay o isang tao na iba. Ang matagal na titig ni Alejandro ay nagsasabi ng lahat. At sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon,
Hindi umiwas si Elena sa init na dala nito. Ang magandang katedral sa Civilay, naliligo sa ginintuang sinag ng araw habang tumutunog ang mga kampana ng simbahan sa buong plaza. Sa loob, nagtipon ng mga miyembro ng pamilya, mga dignitaryo, at mga kilalang tao mula sa aristokrasya ng Espanya, lahat naghihintay sa nobya. Nakatayo si Elena malapit sa malaking entrada. Nakasuot ng tradisyonal na ivory mantilla, eleganting nakadrape ang lace sa kanyang buhok at balikat. Ang kanyang gown, simple pero marangal, ay nagpapakita ng kanyang modernong biyaya at malalim na paggalang sa kanyang pumana. Si Don Esteban, nakasuot ng formal na trahe korto, ay hinawakan ng kanyang braso at ngumiti ng may kakaibang lambing. "Ipinagmamalaki kita," bulong niya. Tumango si Elena, parang may baras sa lalamunan. Habang naglalakad sila sa aisle, nakatingin ang lahat sa kanya. Pero hindi nawala ang tingin ni Elena kay Alejandro. Nakatayo sa altar na nakasuot ng dark navy suit na may banayad na borda. Isang pagpupugay sa tradisyon ng Espanya. Kumikinang ang kanyang mga mata sa paghanga at may mas malalim pa. Nang marating siya ni Elena, ipinasa na Don Esteban ang kanyang kamay kay Alejandro. "Alagaan mo siya," tahimik na sabi ni Don Esteban. "Pangako po." Ang seremonya ay puno ng mga kaugaliang Espanyol mula sa pagpapalitan ng aras, 13 barya na sumisimbolo sa kasaganaan, hanggang sa pagbabahagi ng mga sumpa sa ilalim ng matataas na arko ng katedral. Hindi ko inakala na makakahanap ako ng pag-ibig sa gitna ng labis na sakit, sabi ni Elena sa kanyang mga sumpa. "Pero nakita mo ako, kahit hindi ko nakikita ang sarili ko." Ngumiti si Alejandro. "Mahal na kita noon pa, kahit hindi mo alam." Nang tinatakan nila ang kanilang mga sumpa ng halik, pumalakpak ang mga tao. Nang gabing iyon, sa reception sa De La Vega Estate, nakatayo si Elena sa balkonahe. Pinapanood ang mahinang liwanag ng mga parol na nagpapaliwanag sa mga hardin sa ibaba. Sumama si Alejandro sa kanya. Niyakap ang kanyang baywang. "Sa wakas, nakalaya ka na," malumanay niyang sabi. Tumango si Elena. "Oo, si Sergio, si Catalina, ang Barcelona, lahat iyon ay nasa nakaraan na." "Pinagsisihan mo ba?" tanong ni Alejandro. Nag-isip sandali si Elena bago sumagot. "Hindi. Hinubog ako nito, pero hindi na ako nabibilang sa mundong iyon. Sa kabila ng simoy ng Mediterranean, na puno ng tawanan at musikang gabi, sa loob, sumasayaw si Don Esteban kasamang mga nakababatang pinsan ni Elena habang nagtotoast ng mga bisita sa pagsasama ng dalawang pamana, ang De La Vega at ang pamilya ni Alejandro, ang mga Montemayor. Samantala, sa Barcelona, nakaupo si Sergio at Catalina sa terrace ng isang cafe. Nakapatong ang kamay ni Catalina sa kanyang tiyan. "Handa ka na para dito?" tanong niya. Si Sergio, mas malambot na ngayon, pero malayo pa rin, ay tumango. Oo. Kahit pinili ni Sergio si Catalina, may bahid ng kung ano, pagsisisi, marahil, ang nanatili sa kanyang tingin habang nakatitig siya sa malayong abot-tanaw. Bumalik sa civil. Bumulong si Elena kay Alejandro. "Alam mo ba kung anong natutunan ko tungkol sa pag-ibig?" "Ano?" tanong niya. "Na hindi ito tungkol sa kontrol, sa pagpapatunay ng halaga. Ito ay tungkol sa kalayaan. Ang kalayaan na makita, maging may kapintasan, at mahalin kahit ano paman." Hinalikan ni Alejandro ang kanyang noo. "At mayroon ka na niyan ngayon?" "Oo." Ngumisi si Elena. Sa wakas, habang pinapaliwanag ng mga fireworks ang langit ng Andalusian, ipinikit ni Elena ang kanyang mga mata at huminga ng malalim. Handa ng kanyang yakap ang buhay.
at pag-ibig na tunay na kanya. Sa unang pagkakataon, naramdaman niyang buo siya. At habang lumalakas ang musika sa ilalim ng mga bituin, pumasok sina Elena at Alejandro sa simula ng kanilang walang hanggan. At dito na nga po nagtatapos ang ating kwento. Hanggang sa muli.